Ang dalagang hindi marunong magbasa at magsulat ay magbabago ang buhay matapos makilala ang binatang anak ng amo niya na talagang gustong-gusto siya. Ito na kaya ang maging susi para tingalain siya ng mga tao? Mula sa isang mahirap na pamilya si Tiara, ulila na siya sa ama. Siya lamang ang inaasahan ng kanyang nanay sa paghahanap buhay matapos nitong mabaldado dahil sa isang aksidente. Dahilan pati pag-aaral niya ay maapektuhan. Hindi na siya nakapagtapos ng high school dahil sa edad na 13 ay kinailangan na niyang kumayod para mabuhay ang kanyang sanggol na kapatid noon. Inabandona na kasi sila ng tatay niya, kaya't kinailangan na niyang magbatak ng buto sa murang edad. Nay, babalik na po ako mamaya sa mansyon ni Sir Mauro. Ani Tiara. Sa ngayon kasi isa siyang kasambahay sa kilalang pamilya ng mga Estrada. Maayos ka naman ba dun? Hindi ka ba naman pinahihirapan dun ng mga amo mo? Nag-aanalang-an ang inay niya, kaya ngumiti si Tiara at tinapik ang balikat ng ina. Nay, normal naman po yan lalo't kasambahay lang ako. Pero mababait po silang lahat dun, lalo na si Sir Mauro. Nagmamalaking ani Tiara. Sa isang buwan na pamamalagi niya doon, ay hindi niya ito nakitaan ng masamang ugali. Kaya't panatag ang dalaga na mabait talaga ang matandang iyon. Maliban na nga lang kay Nay Mathilda, ang katiwala ng mansyon. Palibhasa'y matandang dalaga na nga, kaya't inuunawa na lamang ni Tiara sa tuwing nagsusungit ito. Basta na kung sakaling kailangan nyo ni Nono ng pera, ay tawagan nyo lamang ho ako ha? Bili na aniya pa sa ina. Ngumiti ang ginang at hinaplos ang maitim na buhok ni Tiara. Salamat anak, salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Nang sumapit na ang oras ng biyahe ni Tiara, ay bumalik na lang siya sa kanyang ina. Nag-tricycle na lang siya palabas. 200 din naman ang pamasahe. Kaysa naman mag-bus pa siya, mas lalong hassle. Maliit nga ang pamasahe ay ilang sali naman bago makarating sa mansyon. Oh, mabuti naman at nakabalik ka na. May pagkasabik sa tono ni Tricia nang makita si Tiara habang hawak nito ang walis at dustpan sa kanyang kamay. Oo, minabuti kong agahan. Alam mo naman na magagalitin si Mama Mathilda. Ayokong mabugahan ng apoy. Hagik-hik na ani Tiara. O siya, mauna na ako sa loob. Aniya pa. Oo, ngayon din yata ang dating ng anak ni Sir Mauro. Masungit daw kaya lalong liliit ang mundo natin. Ngiwing ani Tricia. Tulad ni Tiara ay breadwinner din sa kanilang pamilya si Tricia. At ang kaibahan nila ay nakapag-aral ito at buo pa ang pamilya. Hindi pa man nakakapagpalit ng uniforme si Tiara, ay kinailangan na ang tulong niya ng mga kasamahan niya. Nakadress pa siya noon ng itim na collar. Wala naman kasi siyang ibang damit na panggala, kundi ang kaisa-isang yun. Pasalamat na lang siya dahil aircon ng kabuuan ng bahay, kaya kahit papaano ay presko ang pakiramdam niya. Ipinalinis sa kanya ang mga frame na nakasabit. Alam niya naman kasi na isang perfectionist ang kaisa-isahang anak ng amo niya. Lalo at sa Harvard University ito nagtapos. Bagaman hindi alam ni Tiara ang paaralan na yun, pero tunog pa lang kasi ay halata ng pangsosyal. Patapos na si Tiara sa kanyang ginagawa nang mamataan niya si Mathilda at aligagang bumababa sa hagdan. Ay naku, parating na raw si Sir Marcus. Umayos kayo, naku! Napangiwi ang dalaga at napaisip kung ganun ba talaga kasungit ang Marcos na yun. Maya-maya pa ay hinila na siya ni Tricia. Nahagip kasi ng mata niya ang pagdating ng isang sasakyan. Akmang magtatago na sana sila nang tawagin si Tiara ni Mathilda. Tiara, dalhin mo nga itong bagahe ni Sir Marcos sa kwarto niya. Ani Mathilda. Napangiwi si Tiara at parang robot na lumingon. Napatingin siya sa mistisong lalaki na may kahabaan ng buhok. Two-side ang style nito at wet looks. Napakagwapo. Isama pa ang kilay niya na may kaunting ahit. Pino na naglakad si Tiara palapit kay Marcus. Nakataas ang kilay nito habang tinitignan ang dress na suot niya. Inabot ni Marcus ang handle ng bag na digulong, dahilan para magtama ng kaunti ang balat ng kamay nila. Dress like Wednesday Addams. Fine cute little pony. Ani Marcus patungkol kay Tiara at sa dress na suot niya.
pati na ang pagkakatali ng buhok niya. Hindi na lamang ito pinansin ni Tiara dahil hindi din naman niya naiintindihan. Hinila niya ang bag ni Marcus hanggang sa magiging kwarto nito. Akmang palabas na si Tiara nang mauntog siya sa matigas na dibdib ng mabangong binata. Hindi niya akalain na susunod ito. "Watch on your step, Wednesday," ani Marcus tsaka gumilid. Pinanood niya si Tiara na bumaba habang naghihilot ng noo. Nagpalit ng t-shirt si Marcus. Matapos ay bumaba na rin. Nasa sala na ang daddy niya nang makababa siya. "How have you been?" ani Mauro sa anak. "Nothing special, Dad. Quite busy for many projects," ani Marcus. Nabaling ang kanyang atensyon kay Tiara. Naka-uniforme na ito at talaga namang umaangat ang kagandahan sa lahat ng mga babaeng narito sa bahay. "She looks good," anang daddy niya. "Sayang, she's a poor girl that really don't know how to write and even read." Napalabi si Marcus. Parang ayaw niyang paniwalaan ang bagay na yun. "She's quite beautiful," bulong niya. Hindi kasi halata na ganoong klase ng babae si Tiara. Napakaganda niya lalo kung maaayusan. "Tell me, kabilang ba siya sa nakahanay sa inyo?" ani Marcus. "Anong sinasabi mo?" Tumatawang anang Ginoo. "Don't be, Dad. Lalaki rin ako, kaya't ang tulad ng ganda ng babaeng yan ay imposibleng makawala sa inyo." "Son, hindi na ako katulad noon, kaya't mali ang nasa isip mo. Hindi mo siya naikama kahit isang beses?" Yun ang tanong na nagpatigil kay Tiara. Hindi napansin ni Marcus na paparating siya at sadyang narinig iyon. Ganoon na lang ang pagkabigla ni Marcus nang makita ang sari-saring ibinubulong ng mata ni Tiara, na kahit hindi magsalita ito, ay alam niyang nasaktan dahil sa narinig. Napatayo nang wala sa oras si Marcus. "Tignan mo ang ginawa mo." Pangungonsensyang saad ng daddy niya habang tumatawa na kinatirik ng mata ni Marcus. "Oh, anong nangyari sa'yo?" ani Bettina nang pumunta sa likod si Tiara. Ang mata nito'y mamasa-masa. "Umiyak ka ba? Pwede bang ako na lang ang magpatuloy niyan?" "Bakit?" naguguluhang ani Bettina. "Basta, ayoko muna sa loob." Parang maiiyak na saad pa ni Tiara. "O sige, marami-rami din yan. Sa loob muna ako." Tumango si Bettina at tinignan ang malalaki niyang sampayan. Nakagat niya ang ibabang labi niya. Hindi niya masiguro kung siyang tinutukoy na anak ni Mr. Mauro, pero malakas ang kutob niya. "Porke ba mahirap ganun na ang tingin na kailangan makatabi sa kama ng amo?" Kausap ni Tiara sa sarili niya. Pinahid niya ang kaunting luha sa kanyang pisngi at nagpatuloy sa gagawin. Marami-rami na rin ang nasampay niya nang mapaatras siya, matapos may humawi ng kurtina na nasa sampayan at dumungaw ang mukha ni Marcus. Napakurap si Tiara pero nakasimangot siya. "I wanna talk to you," ani Marcus, pero nanatiling kunot noon si Tiara dahil wala naman talaga siyang naiintindihan sa sinasabi ni Marcus. Nakasimangot na umikot ang mata ni Marcus nang maalala niyang hindi nga pala marunong bumasa ang dalaga, lalo naman ang pananalita ng Ingles. "Okay, gusto kong humingi ng sorry," ani Marcus, pero kaagad siyang tinalikuran ni Tiara. "Sir, marami pa po kong gagawin," aniya. Sa pagkakataong yun ay ang binata naman ang sumimangot at tinanong niya ang kanyang sarili kung sino ba ang babaeng to at ganoon na lang siya kadaling isnabin. Gusto niya ng thrill? Nakataas ang kilay na aniya habang pinagmamasdan ang pagpalo ng balakang ni Tiara na nagpangisi sa kanya. It sounds interesting," aniya pa. Samantala si Tiara naman ay pilit na iwasan ng binata dahil talagang sumama ang kanyang loob sa kanyang narinig. Sa tuwing magkakasalubong sila ay humahanap ng paraan si Tiara para lumiko o di naman kaya'y umatras, bagay na lalong humuhuli sa kiliti ng binata. Tulad ngayon, aakyat sana si Tiara sa hagdan, ngunit nang makita niya si Marcos na naglalakad pababa, ay dumiretso na lang siya sa kusina. Saktong walang katao-tao roon, kaya marami siyang pupwedeng gawin. Nagpuna siya ng mga baso na kakahugas lamang.
para diretso na niyang maitaob ito sa malaking palamingganan nang na-corner kita. Napahinto si Tiara sa kanyang ginagawa. Napakurap siya at ganoon na lang ang kaba ng lumingon kung saan naroon si Marcos sa pader at nakasandal habang nakangisi. Akala mo ba hindi ko napapansin na iniiwasan mo ko? Napalunok si Tiara. Hindi siya makaimik dahil hindi niya alam ang sasabihin niya. Lalo pang lumakas ang kaba niya nang humakbang si Marcos palapit sa kanya. Look, hindi ko naman kasi sinadya ang sinabi ko. Para naman talaga kay Dad yung tanong ko na yon. Ani Marcos. Pero ako ang tinutukoy mo, hindi ba? Nanggagalaiting ani Tiara. Pero natawa si Marcos sa kakyutan nito. Hindi ko nga sadya, okay? Sorry na. Kung manuyo si Marcos ay parang bata ang kausap. Sa totoo lang ay ito pa lang ang unang beses na naging ganito siya. Madalas na masungit at iritable sa mga babae dahil sa maagang pag-abandona ng mommy niya sa kanilang mag-ama. Kaya nga hindi niya rin sinisisi ang daddy niya sa pagiging cool guy nito. Sa edad na 64, hindi rin malabo na magkagusto ito kay Tiara sa gandang taglay ng dalaga. Sana lang nababawi ng sorry mo ang mga sakit na naramdaman ko ng mga oras na yon. Wika ni Tiara, tsaka mabilis na umalis ng kusina. Umikot ang mata ni Marcos na para bang nawawala na ng pasensya. Kaagad na hinabol ni Marcos si Tiara at hinawakan ng pulsuhan nito. Ano bang gusto mong gawin ko para hindi ka na magalit sa akin? Huwag niyo na po akong kausapin, okay na yon. Ani Tiara. Lumabi si Marcos at kaagad na binitawan ng pulsuhan ng dalaga. Okay. Ani Marcos, tsaka namulsa at naglakad palayo kay Tiara. Tuloy ay nagkabaliktad ang kanilang nararamdaman. Parang si Tiara naman ang nakonsensya dahil sa inasal niya, gayong anak iyon ng amo niya. Pansin mo, ilang araw na ding hindi umuwi si Sir Marcos. Ang sumbong daw sa daddy niya ay ayaw niyang magkaroon ng kasamaan ng loob sa bahay na to. Kaya aalis na lang siya. Nakagat ni Tiara ang kanyang labi. Alam niyang siya ang sinasabi sa kwentong iyon kung totoo man. Malamang na isa sa mga maaarteng kasambahay ang nakasamaan ng loob ni Sir. Ani Mathilda na pumunta sa kusina para tikman ang soup na niluluto nito. Nasa kusina kasi silang lahat dahil nagpe-prepare ng mga pagkain si Sir Mauro nila. Bukod doon ay mamayang gabi rin gaganapin ang bagong pagdagdag ng edad nito. Nakagat muli ni Tiara ang labi niya. Maya-maya ay pumasyal sa kusina si Mauro. Naku, luto na ba ang crab soup ko? Nakangiting anito. Mangyari ay paborito din niya ni Marcos. Bala ko siyang padalhan kung maaari. Nandiyan naman si Eddie. Sino kaya ang maaaring sumama sa kanya? Ani Mauro. Umikot ang mata nito at huminto kay Tiara. Ikaw na lang sana, iha, kung maaari. Napangiwi si Tiara at para bang iniinis siya talaga ng pagkakataon. Hindi naman siya maaaring humindi dahil malalaman ng mga ito na siya ang sinasabi ni Marcos. Maraming iginayak si Mathilda para kay Marcos. Hoy, ikamusta mo ako kay Sir ha? Ani Tricia, tsaka bahagyang binangga si Tiara. Kahit nga siya'y hindi niya alam kung anong ibubungad niya kay Marcos. O baka ito na rin ang pagkakataon para maging maayos kami. Napangiwi si Tiara. Ano ba tong sinasabi ko? Hindi naman kami magjowa. Bakit ko ba iniisip to? Umiiling na aniya sa sarili. Huwag mong kalimutang banggitin sa kanyang party, iha. Pahabol ni Mauro kaya tumango si Tiara bago sumakay sa kotse na drive ni Eddie. Tiara's point of view. Hindi ba kayo nagkasundo ni Sir Marcos? Nanlaki ang mata ko nang sabihin niyo ni Mang Eddie. Huwag kang mag-alala, hindi naman siya galit. Pinili niyang umalis dahil alam niyang yun ang tama. Kakaiba ka raw kasi sa lahat ng nakilala niya. Ayaw niya naman daw na sumama ang loob mo sa kanya. Nakangiting anito pa, na lalong kinahiya ko. Hindi ako nakasagot. Hinayaan ko lang siyang magsalita dahil hindi ko rin naman alam kung paano ipagtatanggol ang sarili ko. Pagdating namin sa unit ay talagang abot-abot na ang kaba ko. Ngingiti ba ako? Anong sasabihin ko? Kausap ko sa sarili ko habang hindi pa ako bumababa ng kotse. Nandito na tayo. Ani Mang Eddie,
kaya alangan akong tumango at ngumiti. Dahan-dahan kong kinuha ay yung mga padala sa akin. Sa 7th floor, room 409. Aniya pa kaya tumango ako. Sumakay ako sa elevator. Kahit papano'y alam ko na ang pagpindot-pindot dito dahil sinasama din nila ako sa mall. Nang tumunog ang ika-7 palapag ay lumabas na ako ng elevator. Nagbilang ako mula 400 hanggang 405 na ang kasunod ay 409, ang kwartong sinasabi ni Manong. Kumatok ako sa 409. Bumukas naman yun, ngunit hindi si Sir Marcos ang naroon. Nakahubad na lalaki, habang may tali ng tuwalya ang kanyang baywang. "Sino ka?" Tamad na tanong niya sa akin. "Ha?" Saad ko. Napasinghap ako ng may lalaking humawak sa likod ng damit ko, kung saan naroon si Sir Marcos. "Anong ginagawa mo ron?" Aniya nang harapin ako. Napatingin ako sa pinto na may numero ding 409. Akala ko kasi yun ang... "Kailan pa nagkasunod ang 405 at 409? Obviously, ay bumaligtad ang 6 noon." Aniya na kinangiwi ko. Napakabobo ko talaga, nasabi ko sa aking sarili. Pinagbuksan ako ni Sir Marcos ng pinto hanggang sa makapasok kami sa loob. Napakaganda roon. Malaki ang lugar para sa iisang tao. Sana mabilhan ko rin sila inay ng katulad nito. Nakangiti kong inikot ang aking paningin sa kabuuan ng lugar hanggang sa mapako ang mata ko kay Sir Marcos na nakangiti habang nakatingin sa akin. Bakit? Nahihiyang saad ko. "Wala, nagagandahan lang ako sa'yo." Nakangiting Aniya na kinangiwi ko. Yumuko ako para itago ang pamumula ng aking pisngi. Pinapadala nga pala ni Sir Mauro sa'yo." Saad ko tsaka ako binaba sa mesa ang paper bag na may lamang mga pagkain. "Bukod dyan, wala ka nang dala?" Tanong niya habang nakangiti. Iniangat ko ang mata ko at nagtagpo na naman ang aming mga mata habang nakangisi siya. Ano pa ba ang gusto niyo?" Hindi ko alam kung tama bang ganon ang sinabi ko. "Depende sa'yo. Kaya nga tinatanong ko kung bukod dyan ay wala ka nang dala." Sir Marcos." Nauutal na saad ko. Tinutok niya sa mukha ko ang kanyang paningin. Makahulog ang Aniya at talagang pilit na sinisilip ang mukha ko. Gusto kong humingi ng sorry nung nakaraan. Nahihiyang saad ko. Ang ngiti niya kanina ay mas lumawak at tumamis pa. "So, can we be friends?" Aniya tsaka inalok ang kanyang kamay sa akin. Naiwan akong nakatingin lang doon. Ngumiti na naman siya at siya na ang kumuha sa kamay ko para makapag-shake hands kami. "Magkaibigan na tayo mula ngayon. Gusto kong linawin na hindi ko intensyon na saktan ang damdamin mo. Pero gusto kong maklaro kay Daddy na hindi kanya gusto. Yun lang, kaya sorry talaga." "Bakit kailangan niyong humingi ng sorry sa akin?" "Because you are unique. Kakaiba ka. Yun na lang muna ang dapat kong sabihin." Nahiya naman ako. Hindi ako maaaring magsayang ng panahon dahil baka hanapin na naman ako ni Mama Hilda. Kaya kaagad ko nang binanggit ang party kay Sir Marcos. "Kasama ba kayo dun?" Aniya nang buksan niya ang paper bag. Napangiti ako sa crab soup na naroon. Hindi ko po alam, tsaka pinapasabi po ni Tricia kung kailan po kayo babalik doon. Namimiss niya na raw po kayo." Ngiwing saad ko. Maging si Marcos ay nag-angat ng paningin. "Ako? Sino ba yung Tricia?" "Aniya. Kasamahan ko po, mabait po yun at may maliit na paghanga sa inyo." Wika ko. Ikaw?" Ako po, na ano? Hindi po Hindi ko po kayo gusto." Diretsahan at natatarantang saad ko. Aray, napahawak siya sa dibdib niya, kaya kinabahan ako. "Sir," kaagad ko siyang nilapitan. "Ano pong nangyayari sa inyo?" Saad ko. Masakit." Dumadaing na Aniya, kaya lalo akong natakot. "Nasaktan ako sa sinabi mo." Aniya tsaka umayos ako ng tayo at sumimangot. "Sabi ko, ikaw, hindi mo ba gustong bumalik ako? Ito naman, diretsahan ko makapagsalita." Nakalabing Aniya na kinangiwi ko. "Sige na, mag-ingat ka pa uwi. Baka mapisil ko pa ang pisngi mo eh." Tumatawang Aniya.
Hindi ko alam kung anong trip niya, pero napangiti na rin ako. At least masasabi kong okay na kami at medyo kinagaan niyo ng loob ko. Mukhang naging masinsinan ng usapan ninyo ha. Ani Mang Eddie nang makabalik ako. Po? Inabot ka na ng 2 oras doon. Nag-aalala na nga ako eh. Aniya pa. 2 oras na pala? Hala, baka mapagalitan na naman ako ni Mama Tilda. Naligaw po kasi ako eh. Kakamot-kamot sa ulo na saad ko. Totoo naman yun, ngunit ayokong sabihin ng tunay na dahilan kaya ako natagalan. Dadating raw po si Sir Marcos mamaya. Halata na maayos na kayo. Iba na ang presensya ng mukha mo, iha. Saad pa ni Mang Eddie, kaya naipit ko na lang ang labi ko at hindi na umimik pa. Pagdating sa bahay ay sabi kong sinalubong si Tricia. Paribhasay siya nga ang nagwawali sa labas. Ano, nasabi mo ba? Aniya sa akin kaya tumango ako. Kaya lang ay hindi kanya kilala. Nakangiting saad ko. Okay lang, at least alam na niyang kinakamusta ko siya. Napailing na lamang ako at dumiretso kay Sir Mauro para sabihin ang mga nangyari. Oh, Eddie, feeling na feeling ka naman. Ani Bettina nang ikwento ko sa kanila na naligaw ako at naging okay na rin kami ni Sir Marcos. Halos kaedad ko lang din sila, pero mababait kaya talagang hindi ako nag-aalangan na mag-share sa kanila. Hindi naman, nakakatuwa lang. Saad ko. Alam mo Bettina, hindi rin natin masisisi si Tiara. Maganda siya at talagang hindi natin maipagkakaila na hindi malabong magkagusto sa kanya mga katulad ni Sir Marcos. Ani Tricia. Ano ba kayo? Baka may makarinig sa inyo. Saway ko sa kanila. Nasa likod kami at nag-aasikaso ng mga gagamitin mamaya sa party. Nariyan na kasi ang organizer at nakisuyo ng pagiglitter sa mga disenyong ilalagay mamaya sa entablado. Nagtatawanan kami ng mamataan namin ng 3 lalaki, kabilang si Sir Marco. May kasama siya na matanda at ang isa naman ay halos kaedad lang din naman niya. Nakatingin ito sa gawin namin, kaya nag-iwas ako ng tingin. Bahagya akong binangga ni Bettina. Tulad ngayon, may nabihag na naman ang mapang-akit mong mukha. Bulong niya sa akin, bagay na hindi ko naman ikinatutuwa. Hi girls. Hindi ko inaasahan na talagang lalapit ito sa amin. Nang magangat ako ng paningin ay nakatingin siya sa akin. Hello po. Saad ko. My name is Erox. Nice meeting you, miss. Tinignan ko ang kamay niya na inaalok sa akin. Marcos. Nagulat kaming lahat nang biglang sumulpot si Sir Marcos sa likod namin, na siyang umabot ng kamay ng Erox na yon. Ramdam ko ang bahagyang pagkadismaya sa mukha niya nang hindi ako sumagot sa kanya. Naku, mabuti naman at nagkakilala na kayo personally. Siya ang anak ko, si Marcos. Ani ni Sir Mauro. Nilingon kami sandali ni Sir Marcos. Sa loob niyo na ipagpatuloy yan, may mga bisita kasi. Ani Sir Marcos kaya tumango kami. Base sa ngiti ng 2 kasama ko, ay halatang may kahulugan ng kanilang reaksyon. Heist, gusto kong magselos kaso anong karapatan ko? Wala pa nga yata ako sa talampakan mo. Ani Tricia sa akin tsaka umilap. Marcos. Panggagaya ni Bettina sa tinig ni Marcos kanina. Hay nako, ikaw na talaga. Aniya sa akin na kinangiwi ko. Ano bang pinagsasabi niyo? Saad ko. Sabay silang napatingin sa akin. Manhid ka ba o tanga ka lang talaga? Hindi pa ba obvious? Espesyal ang trato sa'yo ni Sir Marcos. Unang dating niya pa lang, yung mga titig niya sa'yo nakakabaliw. Ani Bettina. Naku, nag-iisip lang kayo ng makahulugan no? Saad ko. Nanahimik na lamang ako pero gumulo din ang isipan ko sa mga sinabi nila. Pero hindi ako umasa. Sino ba naman kasi ako para mangarap ng gising, hindi ba? Si Sir Marcos yun. Tagapagmana ng napakaraming ari-arian. Habang ako, kahit bumili yata ng mamahaling sapatos ay hindi magagawa. Inutusan ni Mama Matilda ang 2. Kaya naman naiwan akong mag-isa at tinapos na lang ang ginagawa namin kanina. Medyo mahirap din kasi kaya natagalan ako. Maya-maya ay gumayak ka na. Ani Mama Matilda nang puntahan ako. Saan po pupunta? Kunwari ka pang hindi mo alam. Nagsusungit na aniya.
Bibili kayo ng mga bagong damit para sa party. Aniya, sa totoo lang ay sobra-sobrang sayang naramdaman ko ng mga sandaling yun. Dahil ito pa lang ang unang beses na makakabili ako, kung totoo man. Tinignan ko si Mama Matilda at takmang sisiringan ng mapahinto siya. Maging ako matapos naming makita si Sir Marcus, na kanina pa pala nakikinig sa akin. Mamaya na siya, ipapalinis ko muna yung kwarto ko. Ani Sir Marcus. Naku, hindi na po ako na lang personal na maglilinis nun para sa inyo, sir. Ani Mama Matilda. Naglakad si Sir Marcus. Kung magpalit na lang din kaya tayo, ikaw ang amo at ako ang utusan. Total gano'n naman ang pinapalabas mo, hindi ba Matilda? Kalmado naman ngunit naroon ang pagiging sarkastiko. Sir naman, katuwiran pa nito. Oh, umayos ka na, bago pa ako mapikon. Tinignan ko si Sir Marcus, hindi ko maiwasang matawa. Nakakapanibago na ganoon ang pakikitungo niya sa katiwala dito sa bahay. Palagi ka bang sinusungitan nun? Tanong niya sa akin nang ibalik niya ang paningin niya sa ginagawa ko. Pag hindi lang maganda ang mood niya, tsaka normal lang naman po yun dahil siyang nangangasiwa ng kabuuan ng bahay. Pero hindi na mga nakatira dito, hindi ba? Kuha niya ng simpatya sa akin. Hindi naman ako tumango dahil alam naman na niya ang sagot. Maya-maya lang din na naghugas na ako ng kamay. Ano po pala yung lilinisin ko ron? Saad ko. Palit ng bedsheet, maybe mga curtain din. Baka kasi may bisita akong dumating. Aniya. Kaagad na naglaro sa isipan ko kung babae ba o lalaki ang bisita niya. Pag-akyat ko roon ay nakagayak na ang mga kurtina na ikakabit ko. Mabilis lang dahil ikakawit lang naman ang bakal. Iniangat ko ang bedsheet at hindi sadyang lumipad ang isang piraso ng picture. Naroon ang babaeng maganda kung saan nakayakap si Sir Marcus. Bagay sila. Yun lang ang nasabi ko. Mula sa picture na yon ay nabaling ang mata ko sa pagbukas ng pinto. Matapos pumasok si Sir Marcus at nabaling ang kanyang mata sa hawak ko. What is that? Aniya tsaka lumapit sa akin. Iniabot ko iyon sa kanya. Tinignan niya ang mukha ko kaya ngumiti ako. Magsisimula na po ko. Saad ko tsaka ako nagpatuloy sa pagpapalit ng bedsheet. Pinanood niya lamang ako. Sinubukan kong bilisan ang mga kilos ko at nagbabaka sakali na makakahabol pa kina Tricia. Nakaalis na sila, huwag kang magmadali. Aniya sa akin na hanggang ngayon ay nakatunghay pa rin sa akin. Para akong nakaramdam ng lungkot. Isasama na lang kita mamaya. Pahabol pa niya kaya tinignan ko siya. Tumayo siya habang nakasuksok sa bulsa niya ang kamay niya. I'll wait for you downstairs. Aniya pa. Pinanood ko lang siya hanggang sa makalabas siya. Napangiti ako. Makakasama ko si Marcus. Naibulong ko pero kaagad ko ring naipilig ang aking ulo. Paglabas ko ay walang katao-tao sa mansyon. Pero namataan ko ang gwapong si Sir Marcus sa labas habang matiyagang nakasandal sa kotse niya at nagaantay sa akin. Ganon ba kadumi ang kwarto ko para tumagal ka ng ganito? Nakasimangot na Aniya. Hala, naku, pasensya na po. Saad ko pero pinagbuksan niya pa rin ako ng pinto papasok. Mahina ang aircon doon? Aniya. May pawis sa noo mo, kaya baka kako mahina ang aircon doon. Hindi. Nagmadali po kasi ako pababa kaya medyo pinawisan. Nakangiting saad ko. Matapos noon ay naging tahimik na ulit kami hanggang sa makarating kami sa napakalaking butik. Malayo pa lang ay kita ko na ang magagarang damit doon. Alam kong walang taste si Matilda. Pinasusuot ka lang niya ng hindi naman nababagay sa'yo. Nakangusong Aniya na kinahagikik ko. Pumasok kami doon na talagang lahat ng taong naroon ay nakatingin sa amin. Sino yan kung hindi niya girlfriend yan? Dinig kong bulungan sa gilid ng sales lady. Mukhang kilalang kilala dito si Sir Marcus. Malay natin, tignan mo. Tingin mo ba ganyan ang tipo ni Sir? Aba, walang-wala kay Ma'am Maita. Suhol pa ng isa. May napili ka na? Kinuha ni Marcus ang atensyon ko. Wala pa eh. Ngiwing saad ko. Nagulat ako nang hawakan ni Sir Marcus ang kamay ko. Hinila niya ako sa kung saan. Hala,
Baka nga girlfriend niya yun. Dinig ko ang ipit na kilig na boses ng babae, pero pawang bingi si Sir Marcus. Ako ang may-ari ng lugar na to, kaya malaya mong kunin ang nais mo. Aniya sa akin, kaya nagulat talaga ako. Naupo siya sa sofa na naroon. Maya-maya ay pumasok yung isa sa mga babae na kanina lang ay pinag-uusapan ako. Hindi ba nababawasan ng customer dito? Ani Sir Marcos habang nakatingin sa magazine na ngayon ay binabasa niya. Po? Walang kaide-ideya na saad ng babae. Hindi ko gusto na pinag-uusapan ng mga customer na pumapasok dito. Alam kong hindi mo rin gusto yun. Sa susunod ay matuto kayong magtimpi kung wala naman kayong magandang sasabihin. Napatulala ako. Akala ko kasi ay hindi niya narinig lahat dahil kalmadong-kalmado siya kanina. Sir Marcus, okay na kaya to? Pinakita ko sa kanya ang dress na nagustuhan ko at talagang sumama ang mukha niya. Talaga bang Wednesday Addams ang pormahan mo? Wala ka man lang fashion sa katawan mo? Umirap siya. Ibinaba ang binabasa at siyang tumingin ng damit na maaari kong suotin. Kaagad niyang kinuha ang silver dress na napakanipis ng strap. Yung tipong konting hila lang ay parang mapuputol na. It suits you. Eleganteng tignan. Pero hindi naman po ako nagsusuot ng ganyan. Ngiwing saad ko. Then, magsuot ka. Finaling sabi niya. Muli siyang nagtingin ng dress at itim din ang nakuha niya. Long sleeve ang kalahati at wala namang manggas ang kalahati. May slit sa gilid noon at sa tangkad ko ay hindi ko alam kung hindi ako makikitaan doon. Maganda din to, mamili ka na lang. Aniya, nagpunta siya sa mga hanay ng sapatos kaya ganoon din ako. Kinuha ko ang rubber shoes na nagustuhan ko habang siya ay nakahawak sa sandals na itim na may mga diamond at aabot yata ng 4 na pulgada ang takong noon. Masama siyang lumingon sa akin. Huwag mong sabihin na yan ang ipapares mo sa dress na napili ko. Aniya kaya tumango ako. No, giit niya. Magmumukha ka lang katawa-tawa kung itutuloy mo yan, Tiara. Kailan pa nagkaroon ng elegant dress na rubber shoes ang kapareha? Kahit ang mga hibang na model ay hindi gagawin yan. Bakas na ang galit sa tono niya. Wala akong ibang nagawa kundi ngumuso at bitawan ng rubber shoes. Dahil siya naman ang magbabayad, ay hinayaan ko na lang siyang pumili. Tutal, wala naman akong karapatan dahil baduy ako. May gusto ka pang bilhin? Aniya sa akin. Siya na ang may dala ng mga paper bags na para sa akin. Kinukuha ko naman iyon, pero ayaw niyang ibigay. Ayaw daw niyang mapagkamalang ang gentle. Ano naman kaya yun? Paglabas namin sa mall ay inaya niya ako sa isang simpleng restaurant. Papasok na kami doon. Marcus! Umalingaw-ngaw ang matinis na tinig ng babae. Sabay pa kaming napalingon doon. Nagkagulatan kami ng babae nang magtagpo ang aming paningin. Nakatingin siya sa akin at ganoon din ako. Siya yung babae sa picture. Tinignan ko si Marcos na nakatingin lang sa babae na palapit sa amin. Maita. Ani Sir Marcos. Yeah, glad to see you here. Ang masiglang tinig ng babae ay bigla na lamang nawala. You're with anang babae. Pumasok ka na sa loob. Mag-uusap lang kami. Utos sa akin ni Sir Marcos kaya tumango ako. Gumilid ako sa pagpasok ko. Hindi ko naman kasi alam kung saan kami uupo. Pinanood ko lang silang mag-usap at talagang salubong ang kilay ni Sir Marcos. Wari ko'y saradong talaga ang isip niya sa kung saan. Kaagad akong tumalima sa likod nila nang makita kong humarap sa gawi ko si Sir Marcos. Oh, anong ginagawa mo dyan? Ani niya sa akin nang datnan ako sa gilid. Hindi ko kasi alam kung saan tayo uupo. Saad ko. Come with me. Aniya tsaka ako iginiya pa upo sa isang bakanting mesa. Kaagad na lumapit sa amin ng waiter. Hindi na tumingin pa si Sir Marcos sa papel na inaalok sa kanya ng waiter. Sa halip ay nagbanggit siya ng kung ano-ano nakakainin namin. Pag-alis ng waiter ay siyang pagdating naman ng babaeng Maita, kung tawagin ni Sir Marcos. Why are you here? Ani Sir Marcos. Why not? Lumunok yung babae.
na para bang nilalakasan lang niya ang kanyang loob. You told me na hindi mo naman siya date, kaya anong masama kung makiupo ako? Besides, we're friends, diba? Dagdag pa niya. Exes can't be friends. They're back to strangers to each other. So leave us, Maita. Marcos, please. Tinignan niya si Marcos. Hindi ako makareact dahil hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila. Mukhang nagtatalo sila. Umirap si Marcos at hindi kumibo hanggang sa dumating ang order namin. Kumain na tayo. Ani Marcos sa akin. Tinignan ko si Maita at ganun din siya sa akin. Gusto mong kumain? Pagmamagandang loob ko. Don't talk to her, Tiara. Nagsusungit na ani Sir Marcos, kaya nagbaba ako ng tingin. Nahihiyaman ay nagpatuloy ako sa pagkain. Makikita mo ako mamaya sa party at sana hindi na ganyan kagaspang ang pagtrato mo sa akin. Anang babae tsaka tumayo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi mo makukuha ang atensyon ko. Malamig na ani Marcos. May mutual yata sila? Saktong nakatingin ako kay Sir Marcos nang tumingin din siya sa akin. Tinaasan niya ako ng kilay na kahit hindi niya sabihin, ay para bang pinapakahulugan niyon na kung ano bang tinitingin-tingin ko sa kanya. Kaya't ibinalik ko na lamang sa pagkain ng aking mga mata hanggang sa matapos na kami at tuluyan na ngang makauwi. Bakit ang tagal niyo? Pa-special ka pa? Nang gagalaiti ang bruhang si Mathilda nang malaman niyang kasama ka ni Sir. Ani Tricia. Ha? Bakit naman? Nag-aalalang saad ko. Ang lagay may paghanga pala ang bruha kaya nagsusungit at hindi napapansin ang gwapong anak ng ating amo. Talaga? Ngiwing saad ko. Matapos ay napako ang kanyang mata sa mga paper bags na dala ko. Ano yan? Ani Tricia. Ito na ba yung binili sa'yo ni Sir? Aniya kaya tumango ako. Pinuksan niya iyon at puno ng paghanga ang kanyang mata. Diyos ko, parang ikaw ang debutant. Napakagaganda. Ani Tricia. Maganda ba yan? Tignan mo at talagang makikitaan ako. Ngiwing saad ko nang hampasin ako ng bahagya ni Tricia. Ikaw talaga? Palibhasa kasi ay manang ang style mo. Kaya huling-huli ka na. Pero in fairness, alam na alam ni Sir Marcos ang size mo. Nakita niya na ba ang katawan mo? Nanlaki ang mata ko. Nahampas ko ng malakas si Tricia. Alam mo, panay kakalokohan. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Naiinis sa saad ko na tinawanan niya lang. Totoo naman kasi, nalaman niya kaagad ang size mo. I'm sure, hindi mo to sinukat sa fitting room. Kahit na ano, huwag ka nga mag-isip ng kung ano-ano. May karelasyon yung tao. Huwag naman natin siyang bastusin. Saad ko pa. Nang hapong iyon ay isa-isa naming tinulungan ng mga nag-aayos ng event. Kumuha din si Sir Mauro ng mga waitresses para naman daw makapag-enjoy kami. Sa tansya ko ay kami ang mga mahuhuling lumabas na mga maids sa dami ng ginagawa namin. Habang tumatagal ang oras, ay parami na ng parami ang mga bisita. Namataan ko si Aerox na kasama na naman ang daddy niya. Ayokong makausap siya dahil hindi ako sanay makipag-usap sa lalaki. Tanging kay Sir Marcos lamang ako palagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakikita. Nasaan na kaya siya? Hoy, magbihis na daw sabi ni Mama Mathilda kung ayaw daw nating mapagkamalang waitress. Ani Bettina nang lapitan kami ni Tricia. Mag-aalas 7 na rin kasi ng gabi. Marcos' point of view. Drive ko ang sports car ko. Obviously, talagang darating yung Aerox na yon. Ayokong mahuli ako, lalo at tingin ko ay puno din ng kayabangan ng katawan niya. Wow, nice cut. Napatingin ako sa tinig na yon. Nagpa-brush up kasi ako ng buhok. Frank, I'm glad to see you here. Nag-half-hug kami at sabay na tinapik ang likod. Malapit ko siyang kaibigan mula pa nang magkita kami sa Russia. Tulad ko ay nagmasteral din siya, lalo at siyang nagmamanage ng lahat ng business ng daddy niya. Oo, inimbita ako ni Tito. Aniya patungkol kay daddy. Medyo nagulat ka kahit nandito kanina si Tito Aerox. Aniya sa akin. Tito?
Ngiwing saad ko nang tumango siya. Kapatid ni Mommy. Sagot niya. Naglakad kami at nagpatuloy sa pakikipagkwentuhan. Sorry, medyo na-busy ako. Kaya siguro hindi ko masyadong nakilala ang mga relatives mo. Normal naman yan. Lalo at malawak na mundong ginagalawan mo. Pero napapaisip ako. Parang lalo kang gumwapo. Did Maita and you are coming back together? Aniya hanggang makapwesto kami sa mesa. Ang setup kasi ng party ay nakatayo ang lahat. May mga mesa din na matataas. Para itong royal party. No fucking way, dude. Alam mo naman na hindi biro ang naging kasalanan niya sa akin. Umirap ako. Dude, 6 years din kayo. Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon? Aniya, may lumapit sa aming waiter kaya kumuha ako ng maiinom. Sana bro, nagagamot ng pagkakataong yan yung sakit na nasa dibdib ko, hindi ba? Makasarili siya. Yun lang ang alam ko. Irap na saad ko. Nagdatingan na rin ang mga tao. Kaya naman kinailangan na namin maghiwalay ni Frank para makausap ang kani-kanya naming mga bisita. As a business owner, ay kailangan din naming i-entertain ang mga kapwa namin businessman and women. Hindi kasi malayo na isa pala sa kanila ang naging business partner namin sa mga hinaharap na panahon. Nagsimula ang party, mula sa pagpapasalamat ni Daddy hanggang sa mga mensahe sa kanya ng mga bisita. Nasa kalagitnaan na nga ang lahat, ay hindi ko pa rin nakikitang naglalabasan ng mga maids, lalo na si Tiara. Medyo umaliwalas na ang mukha ko nang lumabas si Ma'am Mathilda. Talagang parang si Miss Minchin kong pumorma, kaya siguro hindi na nakapag-asawa. Kawawang nilalang. Kaya nga hindi dapat inadapt ni Tiara ang ganyang style. Sayang din. Naipilig ko ang aking ulo. Ano bang sinasabi mo? Ngiwing saad ko sa sarili ko. Lumabas na ang lahat kabilang si Trisha at Bettina. Pero ang pinakaaantay ko ay wala pa. Bakit kulang kayo? Tanong ko kay Trisha nang maglakad siya papunta sa gilid. Naroon kasi ang reservation table nila. Nagdadalawang isip po si Tiara, sir. Medyo revealing daw po kasi yung mga damit na binili niyo, kaya hindi niya alam kung lalabas pa siya. Ani Trisha nang harangin ko. Hindi ako kumibo. Ayokong bigyan niya ng kahulugan ng tanong ko. Gumilid na lamang ako at nagintay pa ng ilang minuto. Kung minsan ay pasilip-silip ako sa pinto at umaasa na anumang oras ay lalabas si Tiara hanggang sa kainin ako ng inip at naisipang pumasok. Hahakbang na sana ako nang may humawak sa braso, dahilan para mapatigil ako at mapatingin doon. Maita! Salubong ang kilay na saad ko. Napilitan siyang bitawan ako dahil sa masamang tingin ko. Let's talk, can we? Please. Para saan na naman? Wala kang mapapala sa akin. Tumalima ako at akmang maglalakad papasok nang mamatay ang ilaw sa kabuuan ng lugar. Nagulat ako at hindi ko inaasahan. Saktong tumutok ang spotlight sa entrada ng pinto ng bahay namin. Anong meron? Saad ko pa. Pero magandang mukha ni Tiara ang bumungad doon. Naka-silver dress siya at angat na angat ang ganda niya sa damit niyang iyon. Napakaganda niya. Nakakainis. Lahat ng matay nakatuon sa kanya. Naiinis ako. Gusto kong sabihin at isigaw na itigil nilang pagtingin kay Tiara. Pero huli na dahil lahat ay namamangha sa kanya. Dahilan para maging laman siya ng bulungan. Meet my date. Lalong kumunot ang noo ko. Napatingin ako kay Daddy. Nakangiti siya sa akin na para bang iniinis ako. Nagpalakpakan sila. Talagang kinain ng pagkakataong yon ang lahat ng atensyon ng mga tao. Nakakamangha ang ganda niya. I knew it. She's unique. Ramdam ko na medyo hirap siyang maglakad sa hagdan, kaya minabuti kong sunduin siya. Nahiya ako nang mahawakan ko ang malambot na kamay niya. Sir, nahihiya po ko. Bakit sila nakatingin sa akin? Ani Tiara, kaya lihim ang pagbungis-ngis ko. Ang ganda mo raw kasi. Bulong ko. Sir naman. Aniya. Totoo ang sinasabi ko. Saad ko pa. Hinatid ko siya sa lamesa nila. Ni hindi pa man ako nakakalayo ay ganyan na si Frank. Dude, siya na ba yung sinasabi ni Tito Erox?
Ani Frank nang umakbay sa akin. Sumimangot ako. Sinasabi na ano? Saad? Na maganda. Gusto ko siyang... Tumigil ka, Frank. Wala ako sa hulog makipagbiruan. Uminom ka ng alak at nang malasing ka. Saad ko tsaka ko inalis ang kamay ko. Tignan mo to, napakasungit. Ani Frank sa akin. Akmang kukuha ko ng alak. Nang may matanda na namang lumapit sa akin. Bibilhin ko ang kasambahay niyong iyon. Gusto ko siyang maging asawa. Kumunot ang noo ko at talagang humigpit ang pagkakahawa ko sa baso. Tinatarantado niyo ba ako? Mula sa tagiliran ko ay pinakita ko ang baril kong nakasuksok doon. Ito, naghahanap din ng mapapangasawa. Ito muna kaya ang una mong pakasalan. Bagot na saad ko. Hoy tanda, lumayo-layo ka sa akin kung ayaw mong mapikon ako. Kung katulad mo lang ang magiging business partner ko, magbubungkal na lang ako ng lupa. Inis na wika ko, tsaka ako tumalikod. Nakakainis. Dapat pala, hindi ko na lang siya binilhan ng damit. Napatigil ako nang may makita na naman akong lalaki sa mesa nila. At base sa reaksyon ni Tiara, ay kinukulit siya ng hinayupak na yon. Akmang pupunta na ako roon, nang hilain ako ni Maita. Talk to me. I want it to be clear. Galit na niya, pero mas galit ako. Hinila ako ni Maita sa dilim. I want you back. I'm willing to give myself. I'm willing to give my body. Marcos, back to me please. Aniya habang hawak ang kamay ko. Nagulat ako nang bigla niya akong halikan sa labi. Hindi ako nakagalaw. Nakatingin ako sa kanya, pero tumatagos ang mata ko sa likod niya kung saan naroon si Tiara na nakatingin din sa amin, kaya't mabilis kong tinulak si Maita. Maita, we are done. Huwag mo nang ipilit ang hindi dapat. Why? Dahil ba sa babae na yun? Galit na sigaw niya tungkol kay Tiara. I am more useful than her. I am more beautiful than her. Anong meron siya na wala ako? Please Marcos, ako na lang ulit. Alam mo kung anong meron siya na wala ka? Because she's Tiara and you're Maita. Magkaiba kayo. Dahil siya ay siya. Hindi na niya kailangan pang ikumpara ang sarili niya sa'yo. Saad ko. Nagulat ako nang lumuhod siya. Napamura ko. Maita, tumayo ka dyan. Huwag mo akong ipahiya. Lalo mo lang akong pinapalayo sa'yo. Giit ko sa kanya, pero umiling siya at umiyak. Kapag hindi ka tumayo, ipakakaladkad kita palabas. Kaya please, tumayo ka kung ayaw mong mapahiya. Marcos, tatayo lang ako dito kung sasabihin mong ako na lang ulit. Luha ang aniya. You don't deserve to beg, Maita. I'm sorry. Inalis ko ang kamay niya na nakahawak sa akin at tinalikuran ko siya. Kaagad na tinumbok ng mata ko ang mesa nila Tiara, ngunit wala na siya doon. Luminga-linga ang aking paningin hanggang sa makita ko si Tiara na masinsinang kinakausap ng isang lalaking hindi ko kilala. Mukhang banyaga dahil sa blonde at sa medyo green niyang mata. I want you to be my model. Alok nito sa kanya. Hindi ko po kayo maintindihan. Umikot ang aking mata sa sagot na yun ni Tiara. Napatulala pa nga yung lalaki. Hindi po ako nakapag-aral kaya hindi po ako marunong umintindi ng Ingles. Kung maaari ay Tagalog na lang. Aniya pa. Professional akong photographer. Kumukuha kami ng modelo. Kung papayag kay kukunin kita. Maganda ka at sexy, kaya babagay ka doon tiyak. Sexy? Kung pasabugin ko ang nguya-nguyaan mo. Pero kasi may trabaho po ako dito eh. Pwede ka naman mag-resign kung gusto mo. Mas malaki ang sahod mo rito. Baka mapag-aral pa kita. Tusong saad ng lalaki. Kaya minabuti kong lumapit na sa kanila. She's not going to anywhere. Saad ko. Hinila ko ang kamay ni Tiara. Bumalik na tayo sa party. Huwag kang kung saan-saan sumasama. Hindi mo sila kilala. Saad ko. Pero baka yun ang makapagpabago sa buhay ko, Sir Marcos. Kung may makapagpapabago ng buhay mo, ay ikaw lang yun at hindi sila okay. Mapanganib ang alok niya. Mamaya ibenta lang nila mga pictures mo sa mga nude magazines. Huwag kang maniwala dun.
Sa'yo, dapat ba akong maniwala? Aniya kaya napahinto ako. Ano? Saad ko. Malamang na tungkol doon sa halik ang sinasabi niya. Pero umiling lang siya at naunang bumalik sa party. Nakagat ko ang ibaba kong labi nang tumama ang mata ko sa makurba niyang katawan. Sa matambok na laman sa likod niya na talagang bumabakat sa tuwing humahakbang siya. She's not yours, Mr. Sanveda. May mga karapatan siya at hindi mo yan maaaring hadlangan. Anang photographer. May mga bagay din na hindi dapat pinangungunahan. Hindi ako magdadalawang isip na basagin yung kabuhayan mo. Oras na malaman kung may pinaplano ka. I know your dirty little tricks. Kilala kita, kaya hindi mo ako maaaring paglihiman. Saad ko tsaka ako namulsa at naglakad. Kaysa lalo pang dagdagan ng sama ng loob ni Tiara, ay gumilid na lamang ako at nag-enjoy na uminom ng alak habang hindi inaalis ang aking paningin sa kanya. Tiara is pretty innocent, kaya naman wala siyang alam sa mga maruruming kalakaran sa negosyo. Sa ganda niyang iyan, alam kong gagawing kahinaan ng mga taong nasa paligid niya ang kanyang pagiging inosente para mapakinabangan siya. Natapos ang party ni Daddy ng halos 2:00 na ng madaling araw. Medyo tipsy na rin ako sa dami kong nainom. Hindi na nga rin ako pinansin ni Tiara. Tumambay ako sa kusina para makapagpababa ng amats ng alak. Ayokong matulog ng amoy alak. Umiinom ako noon ng malamig na tubig nang marinig ko ang mga yabag papunta sa kusina. Kaya naman tumayo ako at kumabli sa pader. Tama ang hinala ko nang si Tiara nga iyon. Pumunta siya sa ref para uminom ng tubig. Halatang hindi siya makatulog. Bakit kaya? Naglakad ako mula sa kanyang likuran. Nang humarap siya sa akin, ay sinaluko ang baywang niya. Dahilan para lalong magdikit ang aming katawan. Napasinghap siya habang nanlalaki ang mga mata. Sir Marcus? Are you trying to avoid me? Husky ang boses ko dahil medyo inaantok na rin ako. Nagsiselos ka? Nagtatampo? Nagtatampo? Hindi bitawan niyo nga po ko. Matutulog na ako. So, nagsiselos nga? Ba't naman ako? Nakita mo, hindi ba? Putol ko sa kanya. She kissed me unexpected. Hindi ko yun ginusto. Nag-iwas siya ng tingin. Nakita mo nga. Sir Marcus, matutulog na po ko. Lasing lang kayo. Alisin mo yung halik niya. Ano? Nauutal na aniya. Halikan mo ko para mawala yung halik niya. Ano bang sinasabi niyo? Baka lasing lang kayo. Pero madalas na nagsasabi ng totoo ang lasing. Saad ko habang titig na titig sa mga mata niya. Nahawakan ko siya ng mas mahigpit dahil ramdam ko ang panghihina ng tuhod niya. Dahan-dahan akong lumapit hanggang sa matagumpay kong mahalikan ang labi niya. Nung unay ayaw niya pa, pero habang tumatagal, natututunan niya ring tumugon. Napahawak siya sa dibdib ko habang ako'y nakahawak sa ilalim ng mukha niya. Nakaalalay kung sakaling tangkain niyang kumawala ay hindi niya magagawa. I want to taste her badly. Damn this feeling. My heart is melting and I can't help it. Marahan ko ang pinakawala ng baywang niya hanggang sa mapasandal siya sa salamin naming mesa. Naituon ko rin ang aking kamay sa mesa na iyon habang patuloy na hinahalikan siya. Nararamdaman ko ang dahan-dahang pagkabuhay ng aking sistema na talagang bumabaliw sa akin. Iniangat ko ang isang hita niya para mas maidiin ko ang aking sarili sa kanya. Naglakbay ang aking kamay sa gilid ng kanyang katawan na nagpakiliti sa kanya na lalong naging dahilan para kumurba ang likod niya paangat. Hinalikan ko siya sa panga at hindi ko sadyang maidiin ang halik ko doon habang ang isang kamay ko ay hindi ko nakontrol hanggang sa mahawakan ko ang isang parte ng dibdib niya na nagpasinghap sa kanya. Yun din na naging senyales para bumalik siya sa ulirat. Sir Marcus, aniya kaya napatalikod ako. I'm sorry. I'm sorry, Tiara. Saad ko. Bumangon siya at inayos ang kanyang sarili. Matutulog na po ko. Aniya kaya humarap ako at tumango. Muli kong naalala ang pinagmula ng nangyari sa amin, kaya hinila ko ang kamay niya. Sandali.
Saad ko at huminto siya. Wala kang dapat na pagsilosan. Hindi ko na gusto si Maita. May iba nang nagpapatibok ng puso ko. Saad ko tsaka ako binitawan ng kamay niya. Hindi ko alam kung maiintindihan niyang siya ang tinutukoy ko. Alam niya naman na medyo slow siya. Nang makaalis si Tiara ay napangiti ako sa aking sarili, kasabay ng pag-iling. Now I know, hindi cold water ang makakaalis sa amats ko. Init na yata ng katawan ni Tiara. Damn this feeling, it's getting hotter than my normal temper. God Marcus, you're insane dude. Saad ko sa aking sarili. Naging masarap ang tulog ko at hindi ko alam kung dahil ba sa lasa ng alak o sa lasa ng labi ni Tiara. Naghilamos ako ng muka hanggang sa mahuli ko ang sarili kong nakangiti sa salamin, kaya't napailing akong muli. Nakakainis, binabaliw ako ng babae na yun. Maaga akong lumabas ng kwarto kaysa sa usual na gising ko. Gusto kong abangan ang paglabas ni Tiara. Nakaharap ang upuan ko sa gawin ng kwarto nila. Ang tagal naman nun, napuyat yata. 8 a.m. kasi ang start nila, mag-aalas 7:30 pa lang ng umaga. Luminga-linga ako, nasa kusina na silang lahat, at base sa bilang ko, ay nasa labas na sila, kaya naman nagtangka akong katukin si Tiara sa room niya. Saktong kakatok na ako nang bumukas ang pinto, at nagkagulatan pa kami. Good morning? Patanong na Saad ko. Hindi ko kasi alam kung tama ba na gano'n ang pagbati ko. Nag-iwas naman siya ng tingin, kaya napako ang mata ko sa liig niya na may love bite tulad ng inaasahan ko. Napangiwi ako. Tinula ko siya papasok para makapasok din ako. Hindi ko alam, tsak na masasampal niya ako, oras na sinabi ko ang tungkol doon. Sir Marcus, Tiara kasi, yung liig mo. Saad ko. Binigay ko yung band-aid sa kanya. May sugat. Wika ko. Ha? Pumunta siya sa aparador na may malaking salamin at tinignan ang liig niya. Bakit meron ako nito? Aniya pa. Ikaw ang may gawa nito kagabi? Aniya sa akin. Hindi na ako nakasagot nang marinig ko ang pagpihit ng siradura ng kwarto niya. Hinila ko si Tiara at nagtaklob kami ng kumot. Tiara? Dinig kong anang tinig. Hindi ko naman alam kung sino iyon. Mukha lang ni Tiara ang nasa labas. Nasa ibabaw ko siya habang nakayakap ako sa kanya. Masama bang pakiramdam mo? Hinigpitan ko ang yakap ko para bigyan siya ng signal. Oo nasobrahan yata ako kagabi. Aniya na kinabungis-ngis nito. Halik kasi ang kaagad na pumasok sa isip ko sa halip na alak at party. Sige, sasabihin ko na lang kay Mama Mathilda. Hindi Bettina, lalabas din ako maya-maya, kaya ko naman. Napaikot ang aking mata, sana may sakit na lang siya, para mayakap ko pa siya ng mas matagal, hindi ba? Nang marinig ko ang pagsara ng pinto ay pinakawalan ko si Tiara. Ano bang ginagawa mo? Galit na aniya pero ang cute niya pa rin. Nagtatago. Wika ko at ngumiwi siya. Nagtatago? Tingin mo makakatago ka niyan? Sa laki mo na yan? May ilalim yung higaan. Sa tingin mo hindi ka pwede dun? Nanggagalaiting aniya. Huwag ka nang magalit. Hindi naman ako nakita. Nakalabing Saad ko. Hindi siya makapaniwala na tumingin sa akin. At naniniwala ka talaga na hindi ka nakita? Unang-una, hindi ako ganun kalaki para isipin ni Bettina na mag-isa lang ako sa loob ng kumot. Ikalawa, hindi siya bulag para hindi makita ang paa mo na nakalagpas sa kumot ko. Nakataas ang kilay na aniya. Para akong nabato. Bakit ka ba naninigaw? Akala ko'y makukuha ko siya sa pagpapakyut ko, pero lalo lang tumirik ang mata niya. Lumabas ka na dun, Sir Marcus. Aniya kaya tumango ako. Hindi ko alam kung may dalaw siya, kaya siya ganun kasungit. Pero mahirap din silang salubungin. Di ba nga? GAR. Girls are always right. Lumabas ako at hinintay ko pa rin siya. Paglabas niya, ay nakita ko kaagad ang band-aid sa liig niya, kaya umirap siya at hinawi ang buhok niya para matakpan iyon. Napangiti ako.
Ganito pala yung feeling na ikaw yung dahilan ng love bite na yun. Nagpa siya kung wag munang kulitin si Tiara. Kaya naman pumasok ako sa trabaho. Masaya na sana ako kaya lang ay talagang binibigyan ako ng dahilan ng kapalaran para ma-high blood ng dalawin ako ni Frank. May dala siyang food at ibang expensive gift tulad ng Rolex. Para saan to? Sa lubong ang kilay na saad ko. Bro, hayaan mo namang magkaroon ng kulay ang buhay ko. Alam mo namang noon pa ako kinukulit ni Mommy na mag-asawa at si Tiara ang... Kaagad kong binitiwan ng Rolex na yon. How much is this? About 6 digits bro. Aniya kaya kinuha ko ang check ko. I'll buy you 10 kinds of this. Just leave me alone. Saad ko na nagpanguso sa kanya. Bakit ba ang damot mo? Sabihin mo nga. Hindi niya itinuloy ang sinasabi niya. Look, kasi malabong magustuhan mo ang gaya niya. Nagpapaintinding aniya. Kaya lang ay sarado ang isipan na tenga ko. Pwes, mas malabo ring gawin ko ang gusto mo. Umalis ka na dahil may trabaho pa ako. Bro, please. Mas maganda kung ako makakakuha sa kanya kaysa doon sa pornographer na yon, no? Ipagkatiwala mo na sa akin si Tiara. Nakikita ko rin ang kinabukasan ko sa kanya. No, not, never. Iyan at yan lang ang maririnig mo sa akin. Aalis ka kung gusto mong makita ang kinabukasan mo, kapiling ang sarili mo, Frank. Madalas akong nagkaka-amnesia, kaya nakikiusap ako sa'yo. Saad ko pa sa kanya. Tahimik na umalis si Frank. Mukhang naintindihan niya naman na wala talaga siyang makukuha sa akin. Nahilot ko ang aking sentido dahil sa stress na dinulot niya sa akin. Pero ilang oras pa lang na nakakaalis si Frank nang makatanggap ako ng tawag mula sa bahay at si Daddy ang caller. Nabibihira lamang mangyari. It's me, Dad. Speak. Alam mo na bang pumayag si Tiara na maging modelo ni Gomez? Isang araw lang naman daw, kaya pinayagan ko. What? Napatayo ako. Narinig ko ang malutong na tawa ni Daddy at mukhang may ideya na rin siya na espesyal ang nararamdaman ko para kay Tiara. At sa aking palagay ay talagang sinusubukan niya ang aking pasensya. Where did they go? Tanong ko pang minsan. Yun ang hindi ko alam, iho. Ani Daddy tsaka tumawa. Dad! Sigaw ko. Stop making me funny. You should know first kung saan sila pupunta bago ka pumayag. Hindi mo ba alam ang mga pinagagawa ng Gomez na yun? What's wrong? Tiara wants to explore. Besides may karapatan siyang magdesisyon sa gusto niya dahil buhay niya iyon. Ani Daddy. Hindi ako naniniwala. Alam kong alam niyo ang mga bagay-bagay at sinasadya niyo lang na inisin ako para maamin ko sa inyo na nagkakagusto na ako sa maid na yon. Naiinis na saad ko, tsaka ako siya binabaan ng linya. Sa inis ko ay naibato ko ang phone ko, kasabay ng sunod-sunod na mura. Bakit ba kasi ang daming nagkakagusto sa kanya? Nakakainis. Talagang malaki ang pagsisisi ko na ganong klase pa ng dress ang pinasuot ko sa kanya kagabi. Nagmamadali akong sumakay ng elevator hanggang sa papalabas sa company nang muli kong makasalubong si Maita. Magandang pagkakangiti niya sa akin habang nakatingin na para bang umaasa siyang sasalubungin ko siya. Ngunit ganoon na lang ang naging paglingon niya sa akin nang lagpasan ko siya. Sunod-sunod niyang tinawag ang pangalan ko pero hindi ako nagsayang ng oras para lingunin siya dahil meron akong mas mahalagang lakad. Tiara is my priority at talagang sasabog ang mukha ng Gomez na yon. Oras na hindi niya binilik sa akin ng buo ang aking Tiara. Paglabas ko ay naroon na si Frank sa labas. What are you doing here? Saad ko. Sinabi ko na nga sa'yo hindi ba? Kukunin niya si Tiara kaya kailangan nating bilisan. Ani Frank sa akin. So alam mo kung nasaan sila? Hindi. Sagot niya kaya sinimangutan ko lang siya. Siya, hayaan mo na lang ako. I can handle it myself. Saad ko tsaka ako sumakay. Mula sa side mirror, natanaw ko pang humabol si Maita pero hindi ko na siya inalintana. Model? Model pala ha? Ngayon manghihiram ka ng mukha sa aso. Oras na pinakaalaman mo si Tiara. Saad ko. Sa building ako kaagad ni Mr. Gomez dumiretso.
Sir De La Vega, may appointment po ba kayo kay Sir? Anang babae sa bukana ng building na yun. Wala, bakit? Busy ba siya today? Pinipilit kong huwag magalit. Hindi po, may small pictorial lang po para sa new launch namin. Aniya. Ganun ba? That's good to hear. Saad ko. Anong floor? Gusto kong makita. Sa opisina lang po. 4th floor po. Saad niya kaya tumango ako at pumunta sa elevator para sumakay. Alam kong ilang minuto lang iyon, pero para bang napakahaba. Napakislot na lang ako nang tumunog ang elevator. Lumabas ako. Pinihit ko ang doorknob ng opisina at nakalock iyon. Pero hindi po ganitong usapan natin kanina. Kumunot ang noo ko nang marinig ko ang tinig ni Tiara. Abay, may magko-cover ba namang balot na balot? Aba, natural na ilalabas mo kahit kaunting balat mo. Pero hindi na po kaunti yan. Halos makita na po lahat ng tinatago ko. Huwag ka nang mag-inarte pa. Hindi ko na siya pinatapos at padarag akong kumatok. Oras na hindi mo binuksan to, magwawala ako, Gomez. Tigilan mo ako sa kagaguhan mo. Sir Marcus? Sir Marcus! At saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Dinig kong ani Gomez. Sa inis ko ay pinagtatadyakan ko ang pinto ng opisina niya. Matagal-tagal din hanggang sa halos bumigay na ang mga bisagra noon. Kita ko ang pagkakasabunot ni Gomez kay Tiara, na lalong kinainit ng ulo ko. Basa na nga ako ng pawis at binwisit niya pa ako. Mabilis kong dinaklot ang collar niya at sinuntok ang mukha niya na talagang kinausad niya. Nakasilk na roba si Tiara ng abutan ko. Nasa mesa ang napakalaswang underwear. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Sinabi ko nang huwag kang sumama kung kani-kanino. Naiinis na singhal ko sa kanya. Nangingilid ang luha sa mga mata niya, kaya't niyakap ko siya. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Humarap ako kay Gomez. Sira ulo ka, ang lakas ng loob mo para gawin to. Alam mo bang hindi pa ako nakikilala ng parents nito? Wala akong pakialam, ang kontrata ay kontrata. Giit niya. O siya, kukontrata ka rin sa kulungan. Itaga mo yan sa kalyo ng mukha mo. Saad ko tsaka ako giniya si Tiara palabas. Nakatingin sa amin ang mga staff ni Gomez. Dumaan pa nga ako sa babaeng nakausap ko kanina. Ngayon, may appointment na ako sa boss mo. Paki-assist na lang ang mga pulis na aresto sa walang yamong amo. Iginiya ko si Tiara papasok sa kotse. Nakayuko siya nang tignan ko siya, kaya hinawakan ko ang kamay niya. Look, hindi naman ako galit sa'yo. Nag-alala lang ako. Saad ko, nag-angat siya ng paningin sa akin. Sorry talaga. Iyon ang paulit-ulit na saad niya sa akin, kaya naman ngumiti lang ako. Sorry kung nag-alala ka. Aniya pa, kaya hinila ko siya at hinagga ng noo niya. Tiara, gusto kong manligaw sa'yo. Napatigil siya at nag-aalangan na tumingin sa akin. Manligaw, pero... Pupunta ako sa bahay niyo para ipaalam ito sa parents mo. Sir Marcus. No, it's Marcus. Hindi mo na ako kailangang tawagin ng sir. Tiara, take it serious. Gusto kita. Gusto mo ko? Kukurap-kurap na Aniya, kaya napabungis-ngis ako. Napabuntong hininga ko. Gustuhin ko man siyang kagalitan dahil sa pagiging inosente niya, ay hindi pwede dahil ganyan siyang talaga. Gusto mong mag-aral? Nasabi mo sa akin gusto mong magbago ang buhay mo. Ito yung sinabi kong hindi ibang tao ang babago sa buhay mo, kundi ikaw at ako ang susi dun. Gusto kong pag-aralin ka, Tiara. Naku, nakakahiya naman Marcus. Ayoko, hindi ako abusadong tao. Isang kiss lang a day, bawing-bawi na, kaya okay lang yon. Nakangiting saad ko. Minabuti kong umuwi sa bahay. Siyempre, siya na ang pinagkwento ko ng mga nangyari. Malakas na bumalot ang tawa ni Daddy sa kabuuan ng sala. Odi, on time pala ang dating mo. Aniya sa akin, kaya sinamaan ko siya ng tingin. Daddy, huwag niyo nang uulitin to please. Hindi nakakatuwa, okay? Umikot ang mata ko.
Pero hindi naman ako nagbibiro. Ginawa ko ang tama. Nasa kwarto na kami noon ni Daddy. Ayoko nang ipagsigawan ng tungkol sa amin ni Tiara. Kaso ano ba kami? Napangiwi ako dahil kahit ako'y naguluhan din. Pag-aaralin ko si Tiara, Daddy. Napatigil si Daddy. Tinignan niya ako. Are you sure? May mga bagay na sa huli natin nare-realize na hindi pala tamang gawin. Kaya siguruhin mo muna ang gagawin mo bago ka humakbang. Aniya sa akin. Naupo siya sa kama. Too much love will kill you, son. Kaya mag-isip ka. Oras na nagkaroon ng degree si Tiara, ay tiyak na magbabago din ang takbo ng buhay niya kasama ka. Maraming oportunidad na lalapit sa kanya at hindi ko alam kung makakaya mong magkaroon ng kahati sa atensyon. Maaaring maging katulad na siya ni Maita. Kung yun ang makakabuti sa kanya, Dad, gagawin ko. This time, hindi na ako magiging makasarili. Kung iiwan niya ako, talagang ganun. Ang mahalaga, na ibigay ko ang best ko to make a new version of her, a better version of Tiara. Ngumiti si Daddy at niyakap ako. Matured ka na ngang talaga. Aniya kaya tinapik-tapik ang likod ko. Malamang magbe-28 na ako. Nakakahiya naman kung mag-iisip bata pa rin ako. Tuloy na talaga ang plano ko para kay Tiara. I book a flight ticket papunta sa LA. Gusto kong doon siya mag-aral kasama ang nanay niya. Umuwi siya noon sa bahay nila para kumuha ng mga gamit. Isang barong-barong na bahay lang pala ang kinasasadlakan nila at hindi ko kayang makitang sa ganoong bahay lamang nakatira ang mahal ko. Talaga? Kasama ko si nanay? Hindi ka nagbibiro? Sabik na Aniya habang nasa kwarto niya kami, kaya umiling ako. Inikot ang mata ko. Isang matigas na higa ang gawa sa kawayan. Kurtinang may mga mansya na nakasabit sa kung saang tali ang nagaharang dito. Malinis naman kaya lang ay talagang mababakas mo ang kapos na pamumuhay. Naupo siya sa tabi ko kaya hinawakan ko ang kamay niya. Alam kong mas mapagtutuunan mo ng pansin ang sarili mo kung naroon ang nanay mo. Kung ganun, hindi ka sasama? Malungkot na Aniya. May buhay din ako. May mga kailangang unahin. Kung sakali na makapagtapos ka, ay tsaka ako babalik sa buhay mo. Kung sakaling single ka pa rin that time, Tiara, ayokong maging sagabal sa pagiging successful mo. Alam ko magagawa mo yan. Dadalawin mo naman ako ron, hindi ba? Hindi ko gagawin kahit miss na kita. Pero huwag kang mag-alala dahil ipapasama ko naman ang dalawa kong mga tauhan para mag-iya sa iyo doon hanggang sa matutunan mo ang pumumuhay sa ibang bansa. Bakit hindi na lang kasi dito? Dahil kung doon ka mag-aaral, mas magmumukha kang disente. Maraming opportunities ang lalapit sa'yo kahit hindi ka na maghanap. Paliwanag ko. Marami pang tanong si Tiara, pero hindi ko na sinagot pa. Hindi rin ako ang naghatid sa kanya sa LA. OA ba? I'm sorry for being badly in love. Baka kasi hindi sila matuloy kung ako pang sumama sa kanila. How are you doing? Doing good? Ani Daddy. 7 months na mula nang huli akong pumunta rito. Talagang nabisi rin talaga ako. Wala kang balak mag-out of country? Hindi ko alam kung anong gusto niyong mangyari sa akin. Gusto kong mag-focus sa business, Dad. Kaya stop teasing me about out of your country. Umirap ako. Magkaharap kami sa mesa. Bakit hindi? Bahala ka. Baka magsisi ka. Tumatawang Aniya. Bakit ba kasi? Inis na saad ko. Bakit hindi mo tawagan si Inigo? Aniya patungkol sa tauhan ko na sumama kay Tiara. Nakasimangot ang mukha ko nang kunin ko ang phone ko na nasa ibabaw ng mesa. Tinawagan ko si Inigo. Kamusta? Anong balita dyan? Maayos ba si Tiara? Sir, medyo nahihirapan po ko eh. Aniya. Saan? Kinabahan ako. Kahit po kasi mga professor niya gustong manligaw sa kanya. Alam niyo naman po si Miss Tiara, maganda ang mukha niya at... Hindi ko na siya pinatapos at kaagad na pinatay ang linya. Masama kong tinignan si Daddy. Nakakainis, hanggang kailan ba ako magtitiis? Saad ko, naglakad ako palabas at sumakay sa kotse.
Ang mga damuho na yon, balak pa nilang gawing Phil-am ang future wife ko. Tiara's point of view. Sabado ngayon pero kinailangan ko pa rin pumunta sa universidad na pinapasukan ko. Kailangan ko pa rin kasing mas i-enhance ang pagkikipag-usap sa wikang Ingles. Binigyan ako ni Marcos ng tutor na siyang palaging kasama ko. Nung una nga ay nahirapan talaga ako dahil wala akong kaalam-alam. Para akong sanggol na kapapanganak. Walang alam na kahit na ano. Pero pinadala na ako ni Marcos dito. Yun ay dahil pala para maging fluent ako sa Ingles at hindi mahirapan. Mas mapapadali kasi lalo na at puro Ingles ang salitaan. Gipit ang schedule ng tutor ko, kaya't hindi siya pwede sa bahay. Prof din kasi siya dito sa eskwelahan, kaya naman nauunawaan ko. Sige na Inigo, kaya ko. Wika ako sa kanya nang maihatid niya ako sa harapan ng universidad. Tumango siya. Mag-iingat po kayo ha. Kung maaari ay iwasan niyo mga bagay na ikagagalit ni Sir Marcos. Aniya pa kaya napangiwi ako. Hindi ko naman talaga gusto na lapitan ng mga tao dahil hindi ako sanay. Kaya lang ay sila mismo ang gumagawa ng paraan para makalapit sa akin eh. Sige, yun na lang ang tanging nasabi ko. Tsaka ako nagdiretso papasok. Tiara, napalinga ako at nasisiguro kong si Sir Migs iyon. It's Saturday. Why are you here? I have a class to Mr. Stanberg, sir. Oh, I see. Can I join you? Aniya patungkol sa paglalakad. Medyo malayo-layo pa kasi ang hallway kaya tumango ako. I just wanted to talk to you. You know that I have a mutual feelings for you. Nakangiting Aniya. Naitikom ko ang aking kamay ng palihim. Ito ang sinasabi ni Inigo kanina. Katulad nga naman ang sinabi ko, na kahit hindi ko gustuhin, ay kusa silang gumagawa ng paraan para makausap ako. Sir Migs, this is not the right time to talk about that. I'm not. Hindi niya pinatapos ang aking sasabihin at kaagad siyang nagsalita. Tiara, I love you. Aniya na kinagulat ko. Kung maririnig lamang ito ni Marcos, ay siguradong naghalo na ng may balat sa tinalupan. Tiara, napalingon naman ako mula sa aming likuran at ito na nga bang sinasabi ko. Nanlaki ang aking mata matapos kong makita si Marcos doon. Dapat nga yata ay hindi na ako nagulat dahil maraming kayang gawin si Marcos na hindi inaasahan katulad na lamang na kaya niyang gawing magkapitbahay ang Pilipinas at ang Amerika. Who is he? Ani Sir Migs habang si Marcos naman ay patuloy na humahakbang palapit sa akin. Masama siyang nakatingin kay Sir Migs. I am Marcos de la Vega, Tiara's husband. Walang pag-aalinlangang saad ni Marcos. Napalinga sa akin si Sir Migs na para bang naghahanap ng kasagutan. Alam niyang dalaga pa ako dahil nakita niya ang lahat ng requirements ko. But Tiara is... Walang ibang nagawa si Sir Migs kundi ang tignan kami. Kinuha kasi ni Marcos ang aking kamay at isinuot doon ang singsing na dala niya. She's my wife from now on. Is still unsatisfied? Nangahamon na ani ni Marcos kay Sir Migs. Nanlaki ang mata ng hatake ni Marcos ang bato ko at bigyan ako ng sandaling halik. Now back off, old guy. Hindi ako natutuwa sa mukha mo. Malaki talaga ang pagkakasimangot niya. Umalis si Sir Migs ng walang kibo. Bakit nandito ka? Saad ko habang nakangiti. Nakalabi siyang tumingin sa akin. Wala na yung matapang niyang presensya kanina. Bakit ayaw mo? Siguro gustong-gusto mo na hinaharot ka ng kanong yun. Hoy Tiara, para sabihin ko sa'yo, kahit may mga lahi sila, higit na gwapo ko sa kanila. At kung palakihan lang... Lumunok siya na para bang nagdadalawang isip pa siyang magsalita. Bakit hindi mo sukatin to? Aniya kaya lalo akong napatawa. Hinampas ko ang braso niya. Panay ka talaga kalukuhan. Kahit naman gumanon sila, alam ko naman na pag-aaral ang pinunta ko dito. Saad ko tsaka ako hinaplos ang pisngi niya. Hindi na ako marupok. Naiinis ako. Aniya na para bang nagtatampo. Tumalikod pa nga siya sa akin, kaya niyakap ko siya mula sa likod. Sorry na, ikaw lang naman talaga ang gusto ko eh. Masuyong saad ko. Sus,
Nakita ko ang gusto-gusto mo yung pinagsasabi ng longgarya na yun eh. Umirap siya kaya naglakad ako papunta sa harap niya. Hinagkan ko ang labi niya. Sorry na nga. Kukurap-kurap na saad ko. Sabi mo, kiss ko lang, mababawi na ang lahat. Sorry na nga, ikaw lang talaga ang gusto ko. Totoo? Nakangiting aniya na halatang kinikilig din. Oo nga. Buntisin man kita? Nanunuksong aniya na kinangang ako. Anong buntisin? Di ba mag-aaral pa nga ako? Ewan ko ba kung bakit ang tanga ko. Narealize kong makakapag-aral ka pa rin naman sa Pilipinas at pabor sa akin dahil mababantayan kita. Plano kong buntisin ka at may kasal ako sa'yo para naman wala na magtangka na manligaw sa'yo. Pag may nag-apply man na manligaw sa'yo, isasap ako sa kanya ang marriage contract natin. Nakangiting aniya. Napailing ako tsaka ko siya niyakap. Napakasiloso mo. Nakalabing saad ko. Nakakainis. Bakit ba kasi ang ganda mo? Saad niya na kinahalakak ko. Hinawakan niya ang kamay ko at iginiya ko palabas ng universidad. Mukhang hindi na niya ako patutuluyan kay Mrs. Stenberg. Saan na ang punta natin ito? Tanong ko. Let's make a gala bago tayo bumalik sa Pilipinas. Alam kong gagawa na naman si Daddy ng kalokohan, kaya mas maiging kasama kita palagi. Si Sir Mauro? It's Daddy's wife. Aniya pero napatigil din siya at saglit na napaisip. Mauro na lang kaya, kinakabahan ako sa Daddy eh. Aniya kaya hinampas kong muli ang braso niya. Bakit ba ang obses mo? Singhal ko sa kanya. Basta, sa akin ka lang kasi dapat. Nagmamaktol na aniya, na akala mo'y may aagaw talaga. Umakbay siya sa akin. Heist, wife, ang hirap. Kung kakasya ka lang sa bulsa ko para hindi ka nila makita, ginawa ko na. Nakakainis kasi ang nanay mo. Bakit kanya ginawa na ganyan kaganda? Aniya tsaka pinisilang pisngi ko at pinanggigilan. Paglapag ng eroplano sa airport ay naroon na si Mang Eddie. Nakangiti niya kaming sinalubong. Napakatalas talaga ng amoy ng matandang yun. Reklamo ni Marcus. May maghahatid po sa parents si Tiara sa unit na binili mo, Sir Marcus. Ani Mang Eddie. Unit? Binilahan sila nanay ng unit ni Sir Mauro? Hindi makapaniwalang saad ko. Ma'am, follow me please. Ani Mang Eddie kila inay, kaya sumama naman sila pasakay na kotse na yun. Habang kami naman ni Marcus ay sumakay sa kotseng drive ni Mang Eddie. Bakit kami pinasusundo ni Daddy? Ani Sir Marcus habang hindi binibitawan ng kamay ko. Siya na lang po siguro ang tanungin niyo. Nakangiting ani Mang Eddie. Ito ang tandaan mo. Samantalahin mo na habang buhay si Daddy. Oras na ako ang pumalit sa kanya, talagang babawasan ko ang sahod mo. Ngiwing ani Marcus, kahit obvious naman na nagbibiro siya. Hindi naman kumibo si Mang Eddie at tumawa lang. Kung sa bagay, 7 taon ang driver si Mang Eddie sa kanila. Kaya kung may higit man na nakakilala kay Marcus, ay si Mang Eddie lang yun. Sinasabi ko na nga ba? Anang Daddy niya nang papasok pa lang kami. Malakas itong humahalakhak habang nakatingin sa amin. Dad, stop teasing me. Iritableng ani Marcus. Masyado ka namang seryoso. Halika at maupo kayo ni Tiara. Anyaya niya sa amin. Sa totoo lang ay palagay na ang loob ko kay Mr. Mauro. Siya na rin kasi ang naging sandalan ko at gumanap na tatay sa akin. Sadyang hindi pa lang ako sanay na tawagin siyang Daddy. Nahihiya ako. Ano bang kailangan nyo? Bukod sa makitang nanunuya ako sa mga biro nyo. Ani Marcus. Biro bang lahat ng yun? Seryoso naman ako ah. Tumatawang anang Ginoo, pero sinamaan lang siya ng tingin ni Marcus. Okay, ito na. Magseseryoso na. Aniya sa amin. Kinuha niya yung magazine ng kung ano na nakapatong sa mesa. Binuklat niya iyon at mukhang tanda niya pa talaga kung ano ang tinignan niya kanina. Tignan nyo. I'm sure magugustuhan nyo to. Aniya tsaka binaba at pinakita sa amin ang napakagandang resepsyon ng kasal? Kasal? Sabay pa kaming nagulat ni Marcus at nagkatinginan. Alam niyong magpapakasal kami?
Ani Marcos sa daddy niya. Abay oo, sa lagay na yan dapat pa ba akong magulat? Kahit hindi ko naman kayo tanungin alam ko na ang sagot. Sa mga kilos mo pa lang ilang bakod na ang gusto mong itayo. Napaka-possessive mo. Huwag mo lang masyadong sakalin ng asawa mo, Marcos. Hindi rin maganda yan. Dagdag niya pa. Bagaman dapat ay hindi na ako nagugulat sa mga aksyon nila. Dahil mag-ama sila, ay hindi ko pa rin maiwasang kiligin. Napakaswerte ko. Isipin mong ang magiging biyanan ko ay nagpaplano para ikasal kami ng anak niya. Nag-aasaran pa silang dalawa nang mapasulyap ako kay Tricia. Kaya't nakangiti ko silang nilapitan. Napakaswerte mo, girl. Parang maiiyak na ani Tricia, tsaka hinawakan ng kamay ko. Dati kasambahay ka lang, ngayon magiging asawa ka na ng milyonaryo. Bilib na talaga kami sa ganda mo. Gatong ni Bettina kaya napangiti ako. Kailan din kaya darating yung sa amin? Sana naman ganyan din kasi ang love life ko. Nag-i-emote na aniya pa. Girl, sa tuwing magyayaya sa kama, gumaw ka lang ng gumaw. Diyos ko, maraming nangangarap na mapatungan ng isang Fafa Marcos. Ani Tricia kaya natawa ko, kasabay ng bahagyang pagtapik ko sa balikat niya. Panay ka talaga kalukuhan. Saway ko sa kanya. Marami kaming pinagkwentuhang tatlo. Pero kinailangan ko na rin silang iwan nang magsidatingan na mga nagsusukat sa amin ni Marcos. May architect na rin akong kinuha. Saad pa ng daddy niya habang kinukuha ang waistline namin. Architect para saan? Sa bahay niyo. Anang daddy Marcos. No. Kaagad na ani Marcos. Hindi kami dito tatayo. May iba kaming plano ni Tiara. Balak naming magtayo ng bahay malayo sa lahat, no? Napakadamot mong talaga. Anang daddy niya nang bahagya akong kinatawa. Marcos, totoo bang? Napalinga kami sa bagong dating, si Frank. Ikakasal ka ngang talaga? Aniya, napangiwi ako. May gusto yata ito kay Marcos. Frank, lumayas ka rito. Saka mo na ako kamustahin kapag okay na ang lahat. Guard, ilabas niyo ang baliw na to. Ani Marcos nang dambahin siya ng yakap ni Frank. Kaya pala napakadamot mo dahil gusto mong sayo siya mapunta. What the heck? Tumingin sa akin si Frank. Wala na talaga. Pwede ko bang hawakan ng kamay niya kahit sa huling pagkakataon lang? Ani Frank, para silang mga baliw. Franklin, hindi magugustuhan ni Tito Fedrin ang magiging ganti ko kaya lumayas ka. Itigil mo yan. Saad ni Marcos na nagpailing sa akin habang nakangiti. Sa tinagal-tagal, kung minsan kasi binibisi-bisita din ako ni Frank sa LA noon ng palihim, pero ngayon ko lang na-realize na may gusto siyang talaga sa akin. Sus, hanggang ngayon kinikilig ka pa rin? Ani Marcos, nasa harap na kami ng simbahan at lahat. Kahapon niya pa kasi ako kinukulit kaya tinatawanan ko lamang siya. Oo, kahapon lang pinlano ang lahat, pero heto na kami sa simbahan ngayon. Kahit si inay nga ay nagulat din nang sabihin ko ngayon na rin ang kasal. Marcos, stop it. It's not funny. Pabulong na saway ko sa kanya. Abat, talagang umi-Ingles ka na ngayon Ngumisi si Marcos. I like your accent. Sana ganyan ka rin magsalita mamaya. Kapag napasukan na kita, I swear wife, bubuntisin kita kaagad. Aniya. Tikim ni father kaya napatigil si Marcos. Kung minsan ay masama rin ang nag-aapura iho, baka magkasawaan kayo. Enjoy lang. Liyab na Ani father, na kanina pa pala nakikinig, dahilan para mamula si Marcos sa hiya. Okay, let's proceed to our main event. Sisimula na ang seremonyas. Ani father, nasa kalagitnaan na nga at lahat, ay tagong-tago pa rin si Marcos dahil sa hiya. Umayos ka nga. Saway ko sa kanya. Bakit ba naman kasi hindi mo sinabing may mic sa harapan natin? Ngiwing aniya. Hayaan mo na yun dahil talaga namang gagawin mo. Panunukso ko pa sa kanya, kaya sumimangot siya. Pakiramdam ko ay hindi tayo ikinasal. Magpakasal na lang kaya tayo ulit.
Aniya ng takasan namin ng reception. Lahat ng kotse ay nakasunod sa amin. Pero umiba ng daan si Marcos hanggang sa marating namin ng isang medyo malaking bahay na malapit sa ilog. Napakaganda noon. Probinsya ang style at nakaka-refresh. Nakagaon pa nga ako habang siya ay nakasuit pa. Malawak ang lupain na to. Gusto kong ma-enjoy ang bawat minuto na kasama ka. Kaya ganito kalaking lupain ang pinili kong patayuan ng bahay. Aniya, may mga malalaking salamin. Basta Japanese style ang bahay at talagang malamig sa mata. Hinawakan ni Marcos ang kamay ko at giniya ako papasok. Namangha talaga ako sa ganda ng bahay na ito. May ipapakita ko sa'yo. Aniya, muli niya akong iginiya paakyat ng hagdan. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa akin ang mga petals ng roses na nakashape ng papuso. Napawaw na lamang ako habang nakangiti. Nang ibalik ko ang mata ko kay Marcos, ay kaagad niya akong hinila at binigyan ng malalim na halik. Hawak niya ang aking balikat hanggang sa dahan-dahan kong maramdaman ang pagbaba noon mula sa aking balakang, kung saan naroon ang zipper ng aking gown. Dinig na dinig ko ang dahan-dahang pagbukas noon nang hindi napapatid ang halika namin. Are you ready, wife? Tanong niya sa akin. Yes, husband. Garalgal ang tinig na sagot ko. Bumagsak ang gown na suot ko sa sahig at bumungad sa kanya ang pula kong panloob. Napangisi siya. Napalunok siya at dahan-dahang iginiya niya ako pahiga sa kama, habang ang mga binti ko ay nakasayad pa rin sa pader. Huwag mo akong pigilan. Walang makakarinig sa'yo. Aniya, hindi ko naman alam kung anong sinasabi niya hanggang sa mapasinghap ako nang hagkan niya ang labi sa pagitan ng hita ko. Mabagal, malumanay, hanggang sa pabilis na kinasigaw ko. Natawag ko ang pangalan niya nang wala sa oras. Nababaliw ako. Yes, wife, I'm here. Aniya sa akin. Ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko ang aktibo niyang sandata sa pantalon niya. Binuksan iyon ni Marcos at talagang ikinangang ako nang makita ko kung gaano iyon kalaki. Akmang ipapasok niya iyon nang pigilan ko siya. Why? Kunot noong tanong ni Marcos. Kasya ba sa akin yan? Saad ko. Napabungis niya siya. Nag-expand yan. Just trust me, wife. Aniya, napahawak ako sa balikat niya nang dahan-dahan niyang ipasok ang sandatang yun na talaga namang nagpaluha sa akin. Pakiramdam ko ay punong-puno ako. Gagalaw ako. Aniya tsaka dahan-dahang naglabas-masok hanggang sa unti-unting nawala ang hapdi at napalitan ng kaligayahan ng lahat. Like what I said, bubuntisin na kita, wife. Bulong pa niya kaya't ako naman ang nahiya. Sunod-sunod ang ipit na tinig ko na kahit pigilan ko ay hindi ko magawa. Kung sa bagay, ano pa ba ang dapat kong itago? Kung noong puno ako ng kapintasan ay minahal ako ni Marcos, ngayon pa kayang asawa ko na siya? Wakas,